Hey guys, this is Purita. So for today's video, gagawa tayo ng video na, ang video na to ay magbabudget ako ng 1,000 yen. Budget ko yun for 1 week. So, titingnan natin kung ano nga ba ang mabibili dito ng 1,000 yen pag namalengke ka sa isang supermarket na ang budget mo lang ay 1,000 yen. Ano nga ba ang mga bagay-bagay at pagkain na mabibili ng 1,000 dito kumpara mo sa mabibili mo sa budget na 1,000 dyan sa Pilipinas. So, bukas, mag-uumpisa na ulit ang aming pasok kasi nagbakasyon kami ngayon ng 1 linggo dahil may sineselebrate dito yearly na Golden Week. So, tapos na yung Golden Week, magsisimula na ulit ng trabaho. Next week, kailangan ng food para hindi na pabalik-balik sa tindahan. Ay, ngayon pa lang, bibili na tayo ng pang-stock. So, ang twist dito is 1,000 yen lang ang ibabudget ko for a week. Ano kayo mabibili ko nun? Ako? So, ngayon, pupunta na tayo ng supermarket at ipapakita ko sa inyo kung magkano nga ba ang mga bilihin prices ng mga pagkain dito sa Japan. Kung bakit sinasabi ng iba, or kahit naman ako, sinasabi ko na mataas talaga ang cost of living here in Japan. Oh, English yun. So, let's go. Tingnan niyo ang bundok. Yan, ganyan kabeberde ang bundok dito sa Japan. Ganda, di ba? Ayan, nandito na tayo. Pasok na tayo sa supermarket. Yan. Pasok natin tayo mag-alcohol. And then, bibili na tayo ng yan. Kita nyo yan? Mga apple, orange na
498. Tingnan nyo guys. Saging. 298. Yes. Ang melon, tingnan nyo. 1,980 isang buo. Nakita nyo yon? Ang melon ng isang buo, 1,980. Papakita ko sa inyo yung talong na nasa gilid-gilid lang ng ating bahay. Kung magkano? So, 198 yen. Dalawang talong, maliit. Diba? Mura, diba? Tapos, dami ditong mabibili, pero kailangan mo ng pera. Wala kang budget. Guys, yung kamatis, ito ko, ayan, kamatis, 158, isang peraso lang yan. Isang ganito, isang ganyan, 158 yen. May tax siya. Guys, nga pala, pag bumili kayo dito, every product, bawat isang peraso, may tax yan. Kasama na yan sa price na bibilhin natin. Lahat ng bibilhin natin yan, yung mga ano na yan, may price at may tax din naka-indicate. So ngayon, di naman ako bibili ng ulam dahil may pagsatamad akong magluto. Ang bibilhin ko lang ay yung mga easy to eat dahil alam mo naman, at saka syempre pili tayo ng mga mura lang dahil nga 'di ba, purita tayo, mga kapurita tayo. So pag pumupunta ako dito, usually ang una kong pinupuntahan ay yung mga sale na pwesto, tulad ng mga tinapay na madali lang kainin. Kapit tinapay, busog ka na. Yun. Ang unti. Ayan. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Kaya pag pumunta ka dito, may mga sale na tinapay. Halimbawa ito, ganyan. Yan, may presyo yan. 40% discount. No, 59 yen na lang. Plus tax, 64. Yan, sa tinapay lang yan, ha? Yan, ito. Yan. O, diba? Pagka ganyan dilaw na ang naka-sticker, ibig sabihin yan, sale na yan. 40%. Ayan. So, yan. Bibili tayo yan. 59. Tapos, yan, oh. 40% din. 113 na lang. Yan, oh. Tinapay. Yan. And then, bibili tayo ng puro tinapay lang. Kasi yun lang ang afford ng budget natin. Hindi tayo pwedeng lumagpas. 1,000 lang. Yan. Tapos, mga bang bibilihin? Oh, magkano na yun? Yan, 88. Tapos ngayon, pupunta naman tayo sa mga noodles. Noodles. Siyempre, alam nyo na, madaling lutuin ng noodles. Tutubigan mo lang. May noodles ka na, masarap. So, noodles dito. Medyo naman. Mura, 148 yan, noodles. Sa atin, magkano lang yan?
20, 15, may noodles ka na. Dito, 148. Yan. 148. Yan, ang mga noodles dito. Yan. Noodles na yan. Meron akong pinapadala dito na noodles. May pinadala ko sa amin noodles. Ayan. For 430 kasama na yung tax. Ito yung favorite noodles ko dito. Yan. Masarap yan. Lalagyan ng itlog. Tapos, ito, mga kanton. Yan. Lalagyan mo lang ng tubig. Easy to eat. Ito yung mga seafoods, noodles, na madalas kong kainin at baunin. Yan, hanggang ganyan lang tayo guys. Papakita ko sa inyo naman yung mga karne, kung magkano ang karne dito. Magkano ang karne dito? Napakamura. Yung 1,000 mo, kung iba-budget mo, tas karne ang bibilhin mo, 1,000, tas yung budget ka, karne yung bibilhin mo, ipapakita ko sa inyo kung yan. Yan yung mga karne. Yan. Kung mga ganito ang bibilhin mo, 398. Yan lang yon, 398 na. Sa atin, 3 kilo na mabibili mo yan. Ito guys, karne. Ito lang, yan lang. 480. 480 na. Ito lang. Sa atin, 3 kilo na yan. 3 kilo karne na. Dito, 480 yen. Yun lang. 2 slice. Tapos, guys, ito oh. Tingnan nyo ang beef. Diyos ko, 1,000 na agad beef. Ano mo yan? 980 beef. Eh, ganito lang kaliit. Ayan lang oh. Nakikita nyo? Kita nyo ba? Ayan. 980 na. Ito. Gaganahan ka pa bang mag-ulam ng beef? 980. Oh. Ayan naman ang isang chicken breast. Ayan o. Naka-sale pa yan. 326. Isang chicken breast. 326. Tapos magiging 353 na siya. Kasama yung tax. Kasi may tax. Ayan o. Yan lang. Ito lang kaliit. 353 na. Sige nga. Mag-chicken ka pa. Body dun ka na sa noodles. 140. May tig na 98. Yan, ito. Ganito. 580. Ganito nakadami. 580. Yan, kung 1,000 lang ang budget mo, aba, saan aabot yun? Hindi ka makakakain nun ng buong 1 linggo. Baka Lunes pa lang, ubos na. Kaya, ang usual kong binibili noodles, ayan. 100 lang. So, kung ang bibilhin mo ay 5 noodles at 5 tinapay, kakasya yung inyong 1,000. Pero kung bibili kayo ng mga karne-karne, ay wala tayong magbibiling karne ng madami sa ganong price. Dito lang tayo sa mga sale. Ganyan lang po ang food. Tapos, syempre, kailangan ko ng gatas. Minsan, hindi ako makatulog. Sabi nila, nakakatulog daw yan para makatulog ka. Tapos ko, ang gatas, tingnan nyo. Yan, 100. 105 yung ganito kaliit, 100 na. Ganyan ang binibili ko. Tapos kung malaki naman, kung ganito, yan, 235, 208, yan.
Depende sa gatas na bibilhin nyo. Pabayad na tayo. Ayan, ayan. Papakita ko sa inyo kung nasa magkano yung binili ko. Tapos na akong mamalengke. Mga kaporita. Papakita ko sa inyo kung ano yung nabili ko. Ayan. Yung nabili ko ay 4 na milk, 2 noodles, at puro tinapay. Yan, 1,000 yen. Yun lang yung nabili ko, 1,000 yen. Tinapay, noodles, at ano. Hindi ako nagbibiro, guys. Ito. Kita ko sa inyo. Ayan. 1,076. Naku, abonado pa ako ng 76 yen. Kasi talagang, ano, hindi pwede. Hindi pwede, hindi madadagdagan yung ating 1,000 kasi, ano, ayan. Yan, 1,076. Yan, ngayon, ipa-plastic na natin siya. Ayan, nilagay natin sa plastic. Yun guys, tapos na tayo mamalengke. So ngayon tayo mag-e-exit na dahil wala na tayong pera. 10,000 lang talaga yung dala natin. So hindi na tayo kailangang makakadampot pa ng mga item doon dahil wala tayong pambayad. So ayan. Na-share ko na sa inyo kung paano ko mag-budget ng budget. Hindi ko alam kung aabuti ng 1 linggo yung mga tinapay na yon, pero for sure makakapamili ulit ako ng pagkain ko sa mga susunod na araw dahil sigurado naman akong hindi yon kakasya sa akin sa buong 1 linggo. Baka naman manghina ako sa puro tinapay na yon, pero hindi naman puro tinapay yung kakainin ko. Kain din ako ng kanin pang alternate. Kita ko lang sa inyo kung ano ba yung mabibili ng 1,000 yen dito, na kung gaano pataas ang cost of living dito, na kumbaga mataas, medyo masasabi kong hindi naman ganun kababa, hindi rin ganun kataas yung sweldo dito, pero kung magbabudget tayo sa ating mga allowance, ngayon medyo mahirap ilabas mula sa bulsa yung mga budget, pero hindi naman, pero syempre kailangan natin na mag-budget din para sa sarili natin dahil nagtatrabaho tayo, kailangan natin kumain, kaya kahit medyo mahal yung mga bilihin, magtitiis tayo na syempre bibili tayo ng ating mga pangangailangan. So yun lang yung mabibili ko sa 1,000 yen. How much more kapag bumili pa ako ng mga sabon, shampoo, conditioner, yung mga basic needs ko dito sa araw-araw. Ginagamit ko sa panlaba. Hindi ko yung napakita sa inyo, yung mga pagkain lang napakita ko sa inyo, pero yung mga shampoo, conditioner, mga panlaba ng damit at sabon, next time, kapag gumawa ulit ako ng vlog, ipapakita ko yun sa inyo at isi-share ko sa inyo. So, ayun guys, tatapusin ko na ang aking video ngayon. Dito na lang. At hanggang sa muli. Bye!